Purihin po ang ating mabuting Panginoon sa hapong ito, ang lahat po ng pinagbala at patuloy na pinalalakas ng biyaya ng ating Panginoon ay inaanyayahan ko pong tumayo sa oras na to. At i-ready po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri sa ating Diyos na mabuti, sa ating Diyos na hindi nagbabago, dahil karapat-dapat po siya sa ating mga papuri at pagsamba sa oras na to. Amen po ba? Amen. Can we bless someone sa oras po na ito? Batiin po natin ang ating kapatid. Bigyan po natin ng 2 thumbs up. Sabihin po natin, you are Charito. Amen. You are Charito. And may I invite you to please read with me ito pong verse from Ephesians chapter 2 verse 6. Sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Sarap po ba sa pakiramdam? We are seated with Christ in the heavenly realms. Therefore, we are in authority. And God has given us the power and the authority to cast down every works of the enemies. And that is by the power of the powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Bigyan po natin ng papuri, papalakpak ang ating Panginoon. Can we declare this sa ating pong mga sarili? I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Hallelujah. Minsan pa po, papuri sa ating Diyos na mabuti at tapat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. And together we will lift your name in this place. We will worship your wonderful, your beautiful, and your powerful name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord, for your finished work on that cross. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, thank you, Lord. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Oh, thank you, Lord. We will sing of all the goodness of our Lord, and we will continue to declare the power of His finished work on that cross. And in the name of Jesus, we fully believe that He is pushing back the darkness. And indeed, the battle is the Lord's. We are standing on His victory, and therefore we can shout it out that in Jesus' name, the enemy is defeated. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Let us sing this all together. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated.
Thank you, Lord, for giving us the power, the authority to cast down every works of the enemies. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your finished work on that cross. Indeed, Lord, we are so blessed to be found here in your presence, to enjoy your wonderful presence, and to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Let us continue in the presence of our Lord and declare all His goodness and His faithfulness. You were my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated by the one who has conquered it all. Thank you, Lord. I've tried so hard to see it. It took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated by the one who has conquered it all. Oh yes, we are seated in the heavenly places. And now I can finally see it. You're teaching me how to receive it, so that all the striving cease. This is my victory. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it, so that all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated by the one who has conquered it all. Oh, we're seated in heavenly places, and God has given us all the authority to break down every wall. When we lift our voice and shout by the power of His powerful name, every wall will come crashing down. And by the power of His powerful name, we can always declare that enemies been defeated, and we are standing on His victory. We are victors in Christ. Oh, we thank you, Jesus. Let us sing this when I lift my voice and shout. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the
God that I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am healed. I am redeemed. I am restored. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you for your finished work on that cross. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. And to you we bring back all the mighty praises, all the glory and honor, all the power and majesty to your name alone, our great King, our wonderful Savior, our forever King. In Jesus' mighty name, let all the children of God say, Amen and Amen. Hallelujah! 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 Glory be to God. At muli, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay Charito. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Thank you, Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang malakas na clap opening para kay Lord. Come on, make a joyful noise. Shout amen. Amen. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. Let's do that today. I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Are you happy today? Amen. How are you? All is well. All is well. God is good all the time, and it is well with my soul. Can you say amen? Magandang umaga mga kabiyaya, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi para po sa mga kabiyayang nanonood sa broadcast po na ito. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito, ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Seepers button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok para po ito sa ating Nuggets of Grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. Tulad ng nasusulat sa kanyang mga sugat, tayo'y magaling na. Kung ikaw ay may sakit at napapanood mo ang broadcast na ito ay hindi aksidente. Niloob ng mabuting Diyos na mapanood mo ang broadcast na ito upang matanggap mo ang iyong kagalingan. Today is your healing day. Can we say that together? Today is my day. One more time.
Today is your healing day. Ngayon, ang araw ng iyong kagalingan. At maaari mo ring ideklara sa diwa ng pananampalataya, today is my healing day. Can we say that together? Today is my healing day. We believe that with all of our hearts, as the Bible declares, by His stripes we are healed. Let me encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil hindi naman po ako napapagod palagi itong ipaalala sa inyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, hindi rin po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your giving. The truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. As it is written, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, bago nagkaroon ng pandemya taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman ang istorya, nagkaroon ng pandemya sa buong mundo at naapektuhan ang mga simbahang lokal. Ang mabuting balita ay ito. Unti-unti na pong bumabangon ang mga simbahan para po sa on-site, face-to-face worship services. Ngayon po'y level 1 na tayo. Full capacity, mas maluwag, at mas maraming upuan. More seats available. Baka naman maisipan mo ng magsimba, kabiyaya, mahigit 2 taon ka nang hindi nagsisimba. Hindi mo ba namimiss ang mga ganitong pagtitipon? Hindi mo ba namimiss ang mga kabiyaya para maka-fellowship mo naman? Inaanyayahan ka naming magbalik sa on-site, face-to-face worship service. And if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you as well. Come and worship the Lord with us in one of our 4 services, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. And thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito upang sambahin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise.
We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 56. Today we're going to talk about victim mentality. What do you do when you look like a victim? Let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for these wonderful people who came here today to worship you. Thank you so much for the wonderful people who are watching this broadcast today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. What do you do when you look like a victim? Remember, there's always a choice between two mentalities, a victim mentality and a grace mentality. I-define po muna natin ang dalawang klase ng mentality. Let's first define what is a victim mentality. A victim mentality is a mindset that you always blame others for the way your life is. You think that life is against you. You blame people. You blame situations. You blame circumstances. You blame the idiosyncrasies of life. And you blame almost everyone and all for your miseries and unfairness in life. Kumbaga, lahat sinisisi mo. Sinisisi mo ang kapitbahay mo, sinisisi mo ang pastor mo, sinisisi mo ang magulang mo, sinisisi mo ang pangulo ng isang bansa, pinisisi mo ang tricycle driver, sinisisi mo yung aso at pusa ng kapitbahay mo, parang wala ka ng ibang hindi sinisisi. Lahat, practically, you blame everyone. Lahat sinisisi mo. At kinakailangan maintindihan po natin, mga kapatid, na hindi po dapat sisihin ang sinuman. You need to understand that maraming bagay beyond our control. Kailangan maintindihan po natin may mga bagay na hindi natin makukontrol sa buhay na ito. Tulad ng weather. Tulad ng situations beyond your control. Pero para po sa taong merong victim mentality, lahat sinisisi po niya. Wala siyang pinapalampas. Ang hindi lang niya sinisisi ay ang kanyang sarili. Lahat mali, siya lang ang tama. Kaya lahat ng hindi tumutugma sa kanya, ang tingin niya, siya ay biktima ng mga pangyayari. You blame the past, so you do not want even to move on. Sa wikang Pilipino, ang tawag dito, pinaglalaruan ka ng tadhana. Biktima ka ng kapalaran. Kaya wala kang magawa kung hindi magdusa na lang. Kaya ang sinasabi madalas, magdusa ka sapagkat yan ang iyong kapalaran. Napakasakit, Kuya Eddie. Parang biktima ka at wala kang magawa sa buhay na ito. Yan po yung victim mentality. But there is another choice. Meron pang isang pagpipilian, grace mentality. What is grace mentality? A grace mentality is a mindset that you always say that whatever life throws at you, grace is greater than all. Hindi po itinatanggi ng grace mentality ang mga idiosyncrasies of life. Situations,
problems. Hindi po. Tinatanggap niya na may mga situations, may mga problems, may mga idiosyncrasies, pero ang sinasabi po ng grace mentality, anuman ang itapon sa akin ng buhay, kayang-kaya ko ito dahil nasa akin ang biyaya ng Diyos. Anuman ang itapon sa akin ng buhay, anuman ang mangyari, whatever happens, I believe with all of my heart that grace is greater than all. Can we say that together? Grace is greater than all. One more time. Grace is greater than all. Louder. Grace is greater than all. One more time. Grace is greater than all. Yan ang palaging sinasabi po ng taong merong grace mentality. Grace is greater than all. Walang hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Walang hindi makakaya kapag nasa iyo si Kristo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Magagawa ko ang lahat sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Si Kristo ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos. Kaya kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang biyaya ng Diyos at dakila ang biyaya ng Diyos sa anumang pwedeng mangyari sa buhay natin. Maraming bagay lagpas sa ating kontrol. Hindi natin makokontrol ang lahat ng bagay. Anuman ang mangyari sa paaralan, sa paggamutan, sa paggawaan, sa loob ng tahanan, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay. May mga taong pumunta sa ospital, akala nila meron lang silang ordinaryong sakit, pero hindi na po sila nakalabas at nagkaroon sila ng kabit-kabit, patong-patong at sunod-sunod na mga hamon sa kanilang physical na kalusugan. Nagulat na lang sila. At maraming mga taong parang tumiklop at sinabi nilang biktima sila ng nakakahawang sakit. Biktima sila ng pandemya. Biktima sila ng virus, bacteria, or whatever mayroon na hamon o banta sa ating kalusugan. Pero kailangan nating ilagay sa ating isip, tayo ba talaga ay biktima? Maaari ba tayong maging biktima? Anong kaisipan mayroon tayo? Kung nasa atin ang biyaya ng Diyos, totoo ba na kaya ng biyaya ng Diyos ang lahat ng bagay? It's a choice. It is a choice between victim mentality and a grace mentality. Remember, your choice will determine whether you stay in misery and become bitter or you move on and pass through and become better. Ikaw ang magdi-decide. Kung magiging bitter ka o magiging better ka, after whatever you faced in life, it's just a matter of what kind of mentality you have. Pag ikaw ay merong victim mentality, you become bitter. Pero pag meron kang grace mentality, you become better. Remember, it is always a choice. If what other people did to you can ruin your whole life, then they are more powerful than God. Sipin nyo, kung kayang sirain ng mga tao ang plano ng Diyos sa buhay mo, mas makapangyarihan sila kaysa sa Diyos. Mantakin mong nasira nila ang magandang layunin at plano ng Diyos sa buhay mo, biktima ka ng kanilang mga gawa. Pero ito po'y imposible sapagkat hindi maaring sirain ng sino man ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Walang pangyayari, walang mga tao na maaring sumira ng magandang layunin ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung magagawa nila ito, daig nila ang Diyos. Mapapakialaman nila ang aparato ng Diyos, masisira nila ang magandang layunin ng Diyos. Maari silang magtangka, pero hindi sila magtatagumpay dahil walang pwedeng manaig laban sa Diyos. Anuman ang nilayo ng Diyos sa buhay mo, ay kayang ipatupad ng Diyos. At walang sino mang makakasira nito. Can you say amen? Isaiah chapter 14 verse 27.
For the Lord Almighty has purpose, and who can thwart him? His hand is stretched out, who can turn it back? Kapag nilayo ng Diyos ang magandang layunin sa buhay mo, walang makakasira nito. Hindi kayang sirain ito ng mga pangyayari, sunod-sunod at kabit-kabit at patong-patong na pangyayari. Hindi ito kayang sirain ng kamalasan. Hindi ito maaaring baguhin ng galaw ng bituin. Walang pakialam ang mga nunal at mansa sa iyong katawan at walang kaugnayan ang desisyon ng ibang tao. Ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. God has already planned everything in your life and even for your life, and no people and no circumstances can ruin that plan. Walang makakasira ng plano ng Diyos. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang planong ito'y maganda. Ang planong ito ay puno ng pag-asa. Ang planong ito'y hindi po naisip ng Diyos kahapon pa lang. Ang planong ito'y inilatag na ng Diyos bago ka pa ipinanganak. Kaya walang sino mang makakasira ng plano na ito. Minsan sa katigasan ng ating mga ulo, nagkakaroon ng delay, nagkakaroon ng detour, pero hindi mapipigil ang plano ng Diyos. Matutupad ayon sa itinakda ng Diyos. Kung minsan, sa halip na makukuha lang ng mas mabilisan, pero dahil sa katigasan ng ating ulo, dahil pasaway ka, umaabot po ng mas mahabang panahon, pero hindi mabibigo ang plano ng Diyos, sapagkat maganda ang kanyang pinlano para sa iyo. Plano ng pagpapala, plano ng kasaganaan, plano ng kalusugan, plano ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, ang kanyang plano ay laging mabuti. Hindi maaring magbunga ng mabuti ang punong masama. Hindi rin maaring magbunga ng masamang bunga ang punong mabuti. Dahil ang Diyos ay punong mabuti. Lahat ng kanyang bunga ay mabuti. Mabuti ang plano ng Diyos. Amen. Psalms 139 verse 16. Your eyes saw my unformed body. Hindi ka pa ipinapanganak. All the days ordained for me. What are these days? Days of blessing, days of prosperity, days of abundance. All days, lahat ng mga araw, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Bago pa naganap, bago pa magaganap, ay isinulat na ng Diyos sa iyong kwento ng buhay. Kaya, tsak, magaganap ang kalooban ng Diyos. Huwag na huwag tayong magduda. Walang sino man makakasira ng plano ng Diyos. Walang Poncio Pilato na makakasira ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Labanan mo ang maling kaisipan ng victim mentality. Hindi ka biktima ng mga pangyayari. Hindi ka biktima ng babaero mong asawa. Hindi ka biktima ng ambisyoso mong boyfriend. Hindi ka biktima ng pandemya. Hindi ka biktima ng pagkalugi ng negosyo. Hindi ka biktima ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng bilihin. Hindi ka biktima ng sakit. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Dahil sa tagumpay ni Kristo, tayo po ay ginawa niyang higit pa sa mananagumpay. Dahil sa kanyang tagumpay sa krus ng Kalbaryo, isinama niya na tayo sa parada ng tagumpay. At ang halimuyak ng kanyang tagumpay ay umaamoy sa atin. Saan man tayo pumunta, sinusundan tayo ng pagpapala, sinusundan tayo ng pabor, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos.
Hindi mo hahabulin ng pagpapala. Hindi ka umaasa sa swerte. Swerteng numero, swerteng kulay, at swerteng galaw ng bituin. Ang iyong pagpapala at pabor ay itinakda na ng Diyos, hindi ka pa man ipinapanganak. Isinulat na ng Diyos ang magandang kwento ng iyong buhay. Tandaan, kung hindi maganda ang nangyayari sa iyo ngayon, hindi yan ang last chapter ng buhay mo. Sapagkat ang last chapter ng buhay natin, mapapasa Panginoon tayo, magpakailan-kailan pa man, pinagpala at pinaburan. Shout amen! Amen! Here is the key. No one can force you to become a victim. If you become one, it's your choice. Pag ikaw ay magkaroon ng victim mentality because it's your choice. Pero walang pwedeng pumilit sa iyo magkaroon ka ng victim mentality. It is your choice. Lagi mong iniisip, biktima ako, kawawa naman ako. Kapag ganyan ang iyong kaisipan, hindi mo mararanasan ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos, hindi ka makakaahon sa buhay, hindi ka makakaahon sa utang, hindi mo mararanasan ang kaunlaran at kasaganaan sapagkat hindi ka naniniwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Sa tinapos na gawa ni Kristo, tinapos niya na ang kasalanan, kahirapan, karamdaman. Pinagpala ka na, pinagaling ka na, pinaburan ka na. Shout amen! Shout amen! Isipin natin ang kwento na nangyari kay Joseph. Si Joseph na anak ni Jacob. Si Joseph ang panganay na anak ni Jacob kay Rachel. Ang kanyang istorya mababasa niyo po sa Genesis chapter 37 up to chapter 50. 13 chapters. 1/4 of the book of Genesis devoted to the life of Joseph. A very, very significant personality in the book of Genesis. Pero hindi naging madali ang buhay ni Joseph. Nagkaroon po ng mga serye ng siphayo sa kanyang buhay. Let me show you a series of unfortunate events. Ito po'y sunod-sunod at serye ng mga kabiguan sa buhay, parang kabiguan sa buhay, siphayo, hapdi ng buhay, na kung tayo ang nasa kanyang kalagayan, maaring isipin mo, biktima ka ng mga sunod-sunod na pangyayari. Number 1, envied by his brothers. Kinainggitan po siya ng kanyang mga kapatid. Siya po ay mahal ni Jacob sapagkat siya po ay anak ng unang babaeng minahal ni Jacob sapagkat ang talagang first love ni Jacob ay si Rachel. Pero hindi nagkaroon agad ng anak si Jacob kay Rachel. At nagkaroon po siya ng anak, maraming anak kay Leah, at kay Bilha, at kay Silpa. Pero kay Rachel, hindi po siya agad nagkaroon ng anak. At nung magkaroon po siya ng anak kay Rachel, ang pangalan po ay Joseph. Mahal na mahal ni Jacob si Joseph. At dahil dito, kinainggitan po siya ng kanyang mga kapatid. At iisipin po natin, kasalanan ba ni Joseph na siya ay mahalin ng kanyang ama? Hindi po. Kasalanan ba ni Joseph na siya ay bigyan ng balabal na mayroong maraming kulay? Hindi po. Pero dahil dito, siya po ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Pinagtangkaan po siya ng masama. Pangalawa, thrown into the pit. Una, tinangka po siyang patayin. Nagbagong isip ng magkakapatid, itinapon po siya sa balon. At pinag-iisipan ng magkakapatid kung anong gagawin nila kay Joseph sapagkat nais nilang alisin si Joseph. Iligpit si Joseph sapagkat naiinggit ang magkakapatid kay Joseph. Pangatlo, sold by his brothers. May mga dumaan na mga merchant papuntang Egypt.
Naisip ng magkakapatid na ibenta na lang si Joseph. Kaya ibinenta nila si Joseph dito po sa mga merchant na papuntang Egypt. Sipin nyo ang mga sunod-sunod na mga siphayo ng kanyang buhay. Kinainggitan, itinapon sa balon, at ibinenta ng kanyang mga kapatid. Pangapat, became a slave in Egypt. Siya po ay naging alipin. Pagdating sa Egypt, ibinenta po siya ng negosyante sa sinumang kursunada siya. So dumating siya ron ng hubad. Siya po'y walang saplot, walang kamag-anak, malayo sa kanyang ama, malayo sa kanyang ina, malayo na sa kanyang mga kapatid. At siya po ay binili ni Potiphar para magtrabaho sa kanyang bahay. By the look of it, he was a victim of his brother's envy. Parang hindi magandang kapalaran. Di naman niya gusto na doon siya ipanganak. Di naman niya gusto na kainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Kumisan, iniisip mo, hindi mo naman gusto na mas may itsura ka kaysa sa iyong mga kapatid. Pero minsan nangyayari po yun. Pero kasalanan mo ba na ikaw ay mas maputi, mas may itsura kaysa sa mga kapatid mo? O mas nakursunadahan ka ng ibang mga kapatid kaysa sa ibang kapatid o ng magulang kaysa sa ibang mga anak? Maraming mga naglalaro sa ating kaisipan, pero ang pangyayari kay Joseph ay maaring maging dahilan na sabihin niya, biktima ako ng inggit ng aking mga kapatid. Pero hindi yun ang naging kanyang kaisipan. Remember, hindi po yun ang naging kaisipan ni Joseph. Number 5, wrongly accused. Siya po'y napagbintangan at nakaakusahan ng sexual assault. Siya po ay parang, sabihin natin, naging biktima ng malanding asawa ni Potiphar. Sapagkat yung asawa ni Potiphar ay naglandi, nagustuhan si Joseph, at ayaw naman ni Joseph, siya ay napagbintangan sa isang bintang na hindi naman niya nagawa. Number 6, unjustly imprisoned. Siya po ay nakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Again, iisipin natin, biktima po siya ng poor justice system. Pwede namang magkaroon ng patas na paglilitis at malalamang talagang wala naman siyang ginawang masama. Pero remember, siya po ay isang slave. Wala pong karapatan ang slave. Wala kang karapatan ipagtanggol ang iyong sarili. Wala kang karapatan kumuha ng abogado. Hindi ka pwedeng maging tama higit kaysa sa iyong amo. Laging ang amo ang tama at ang alipin ay palaging mali. Kaya siya po ay nakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Number 7, forgotten by everyone. Nakalimutan na siya ng lahat. Nakalimutan na siya ng kanyang amo. Nakalimutan na siya ng kanyang mga kaibigan, kung mayroon man siyang mga kaibigan. At nakalimutan siya ng mga tao na kanyang natulungan. Nung siya'y nakakulong, meron po siyang kasama sa loob ng kulungan na mga trabahante po ni Paraon. Isa pong baker at isa pong butler. Nagkaroon ng panaginip ang dalawa. Hindi nila alam kung ano ang kahulugan ng kanilang panaginip. Natuklasan ni Jose na meron siyang kakayang magpaliwanag ng panaginip. Ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng baker. Ang sabi niya, pag katapos ng 3 araw, ikaw ay ipapapatay. Ipinapatay nga. Ang sabi niya dun sa butler, pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay ipapatawag at ibabalik sa posisyon mo sa palasyo. Nagkatotoo nga. Pagkatapos ng 3 araw, merong kumatok sa selda, tinawag ang butler at ibinalik sa pwesto. At bago umalis ang butler, ang sabi niya, huwag kang mag-alala. Pagdating ko sa Malacanang,
Ibubulong kita sa Pangulo. Pagdating ko sa palasyo, ako na ang bahala sa iyo. Kakausapin ko ang paraon at sasabihin ko sa kanya na wala ka naman talagang kasalanan. Returning the favor. Dahil tinulungan mo ko, ipinaliwanag mo yung aking panaginip, tutulungan din naman kita. Paglabas ng butler, nagkaroon siya ng amnesia. Nakalimutan niya si Joseph. May mga tao pang kilala kayo na parang ganyan. Huwag niyong babanggitin ng pangalan. Nasa broadcast kayo. May mga tao po bang natulungan kayo? At tapos nung kayo naman nangangailangan ng tulong ay tinawagan mo, tapos ang sumasagot, cannot be reached? Tinext mo, walang reply. Pinersonal message mo, sininson lang. Parang sabi mo, nakita naman. Nakita dahil bumaba eh. So sigurado kang nakita. Pero hindi pinansin. Pero nung sila'y nangangailangan, hindi man lang iniisip kahit madaling araw, gigisingin ka nila. Pero nung minsan ka lang nangailangan, humingi ka ng tulong, hindi ka man lang napagbigyan. Yan po yung mga siphayo ng buhay. Na pagka iniisip po natin, parang biktima tayo. Tulad din na nangyari kay Joseph. Kabit-kabit at sunod-sunod ng mga siphayo ng buhay. Maring isipin niya, biktima siya. Pero hindi po. Mula ng araw na siya po ay kainggitan ng kanyang mga kapatid, ihulog sa balon, at sa huling araw ng kanyang prison term, inabot po lahat yon ng 13 years. 13 taon na punong-puno ng pighati, siphayo, at parang iniisip mo, pinaglalaruan yata ako ng tadhana. Minsan lang nagka-boyfriend, na wala pa. Minsan lang nagka-girlfriend, nagbago pa isip. O kaya naman, iisipin po natin mga situations, ngayon lang nagkatrabaho, bigla naman nagsara. Ngayon lang nagkaroon ng opportunity, ikakasal na, nagbago pa isip. May mga ganyang situations. Isang linggo na lang. Biglang tatawag sa opisina, bizap, hindi matutuloy ang kasal. Isang linggo na lang. Things happen. Situations happen. Kaya maraming mga katanungan sa isip po natin. Negosyong nalugi. Wala ka namang nararamdaman. Ang ganda-ganda ng iyong kalusugan, then all of a sudden, bigla kang tinamaan ng matinding karamdaman. All this and all that, para iniisip mo, biktima ka ng mga pangyayari. Araw-araw, nilabanan ni Jose ang kaisipan ng victim mentality. Sapagkat pwede po siya magkaroon ng self-pity, kaawaan ng sarili. Araw-araw sabi niya, kawawa naman ako, pinaglaruan ako ng tadhana. Ayoko nang umibig pang muli sapagkat ayoko nang masaktan. Ayoko nang uling magtrabaho sapagkat hindi naman ako natanggap. Ayoko na, madali kang sumuko sa buhay. Ayoko nang umasa, ayoko nang maniwala sapagkat nang una kong umasa, nang una kong naniwala, nabigo ang aking puso. Kaya ang iisipin ng iba, biktima sila ng pangyayari. Tandaan po, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka maaring maging biktima sapagkat nasa iyo ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Hindi ka maaring maging biktima. Joseph was not a victim. Hindi yan sumagi sa kaisipan ni Joseph. Everything happened to him served
God's overall purpose. Ganon din sa buhay natin. May mga bagay na hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari. Pero itong bahagi na ito yung malaking bahagi sa kabuuan. Hindi mo nakikita pag tinignan mo lang ng pira-piraso. Pero yung mga pira-piraso, pag pinagsama mo, makikita mo ang kabuuan. Kung bakit hindi nangyari ito, bakit inilayo ka dito, bakit inalis ito. Nung unang panahon na ito'y unang mangyari, masakit na masakit sa iyo. Pero paglipas ng 3 taon, nakita mo ang kabuuang plano ng Diyos, ang sabi mo, buti na lang. Why? Sapagkat hindi natin naiintindihan nung panahong yun. Buti na lang hindi ako nabalik sa trabaho. Buti na lang hindi ako nabalik sa abroad. Buti na lang nawala yung demonyo na yun. Now, ngayon mo na lang naiintindihan. Meron ka ng better appreciation today. Kasi naging mas malinaw na kaysa 3 years ago, 5 years ago. Kaya dapat ilagay natin sa isip, pag di natin naiintindihan, magtiwala lang tayo sa Panginoon. If we do not understand, trust the Lord. Shout amen. We may not understand, but we need to trust the Lord. Trust the heart of God. God is so good to be unkind. You have to trust the wisdom of God. God is too wise to be mistaken. You may not understand, you may not see His hand, but you can trust His heart. Laging mabuti ang iniisip ng Diyos para sa iyo. Walang magulang na naghangad na ikasasama ng kanyang anak. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kayong mga masasama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Sinong ama, kapag ang anak niya ay humingi ng tinapay, bibigyan niya ng bato? Sinong ama, kapag ang anak niya ay humingi ng isda, bibigyan niya ng ahas? Ang sabi niya, kayong masasama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa mga anak niyo. Lalo't higit, ang ating mabuting amang sumasalangit, lahat ng mabuting bagay ay inilaan niya para sa atin. Ilagay sa isip, kung hindi nga na ipagkait ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Amen? Kung naibigay niya ang kanyang anak, anong hindi niya kayang ibigay sa iyo? Wala. In fact, lahat ng bagay na makapagpapasaya sa iyo at ayon sa kanyang kalooban ay ibinigay na sa iyo ng Panginoon. At kung may mga gusto ka sa bagay na ito na hindi mo nakuha, huwag mong ipagtampo sa Diyos sapagkat mayroon siyang mas magandang inilaan para sa iyo sapagkat anak ka ng Diyos at may magandang plano ang Diyos sa iyo. If you believe that, say amen. Amen. Naintindihan ba natin lahat? Hindi po. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. For as the heavens are higher than the earth, so my ways and my thoughts are higher than yours. God is infinite and we are finite. Di natin maarok ang karunungan ng Diyos. Hindi obligado ang Diyos magpaliwanag sa iyo. Pero obligado tayong magtiwala sa Diyos. Romans 11:33, oh, the depth of the riches of the wisdom and of the knowledge of God. Look at the next line, how unsearchable His judgments. Look at the next line, and His plans beyond tracing out. May plano ang Diyos sa buhay mo. Alam ko may plano ka. Pero hindi ang plano mo ang matutupad. Ang plano ng Diyos ang matutupad. Minsan excited tayo sa plano natin. Kasi pinlano mo yan eh. Tapos sinabi mo, Lord, pagpalain mo tong plano ko. Kamusta naman? Inuobliga mo ang Diyos na yumuko sa plano mo na hindi perpekto. Bakit di naman natin subukan, Lord, wala talaga akong plano. Pero alam ko may magandang plano ka sa buhay ko. Lord, maganap ang plano mo sa buhay ko. Let your will be done. Ang kalooban mong maganap. Maraming mga tao, mga kapatid,
ang nagplano ng kanilang buhay. Bandang huli, umiiyak din sapagkat ang kanilang plano ay hindi naging maganda. Pero maraming mga tao, hindi nila pinlanong mangyari. Pero nung mangyari, masaya sila sapagkat maganda ang nangyari, maganda ang plano ng Diyos. Amen. A lot of things we do not know, but one thing we should know. Romans 8:28. And we know, you should know this, and we know that in all things. How many things? All things. Not many things, not some things. In all things, God works for the good. Para sa ikabubuti. For the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And always remember, we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. Huwag mong ipagmamalaking mahal mo ang Diyos. Ipagmalaki mo, mahal ka ng Diyos. Dahil nung minahal ka ng Diyos, minahal mo ang Diyos. Ang pagmamahal na ibinibigay mo sa Diyos ay ang pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasi kung pagmamahal natin, ibibigay natin sa Diyos, hindi ho perpektong pagmamahal yun. At hindi pwedeng tanggapin ng Diyos ang hindi perpektong handog. So ang maaari lang natin ihandog sa Diyos ay ang pagmamahal na naibigay niya rin sa atin, which is perfect love. Yung perfect love na ibinigay ng Diyos sa atin, yun din ang ibibigay natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay perfecto. Tinawag tayo ng Diyos hindi dahil sa ating maangking kakayahan. Ephesians chapter 1 verse 4, mula pa ng bago palikain ng mundo, tinawag niya na tayo. Wala pa tayong napatunayan, tinawag niya na tayo. Hindi pa tayo ipinapanganak, bago palikain ng mundo, tinawag niya na tayo. Hindi tayo unang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. So maging yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pagkatawag sa atin ng Diyos, lahat gawa ng Diyos. At kung kaya itong gawin ng Diyos para sa atin, ano ang hindi niya kayang gawin para sa iyo? Kaya dapat nating magtiwala sa Diyos. Na kung may mga bagay na serye ng pangyayaring hindi mo maintindihan, bakit? Puro tayo, bakit? Why, Lord? Bakit ngayon? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa? Bakit siya pa? Bakit ako pa? Lots of questions. But you need to keep in mind, my dear brothers and sisters, that we need to trust the heart of God. Can you say amen? The Apostle Paul affirms his confidence on this. Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sa wikang Pilipino, siya na nagsimula ng mabuting bagay. Meron po bang sinimula ng Diyos ng mabuting bagay sa atin? Tinatanong ko po kayo, meron bang sinimula ng Diyos ng mabuting bagay sa iyo? Siya na nagsimula ng mabuting bagay sa iyo, tatapusin niya, lulubusin niya, kukumpletuhin niya hanggang sa araw na makita natin ang Panginoon ng mukhaan. Kaya kumpiyansa ako, magaganap ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Amen. Hindi yang kayang sirain ng mga kaibigang iniwanan ka. Hindi yang kayang sirain ng mga tao, ng mga pangyayari at ng mga gawa ng demonyo, sapagkat dakila ang Diyos higit kanino man at higit saan. Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Hindi sisimula ng Diyos ang isang bagay na hindi niya kayang tapusin. Pag sinimula ng Diyos, tatapusin ng Diyos. You may not understand. You may not see the future. And you may not know what the future holds. But you have to trust Him who holds your future. Pagtiwalaan mo siyang may hawak ng iyong kinabukasan. Hayaan mong iplano ng Diyos ang buhay mo. Pagtiwalaan mo siya.
Lord, pagtitiwalaan kita, bawat hakbang ng buhay ko. Hindi ko talaga naiintindihan. Bakit nandito ako? Why am I here? Meron akong ibang plano. May gusto akong gawin sa buhay. May pangarap ako. Pero bakit ako nandito? Kung bakit ka nandito at ang mga nangyayari ngayon ay piyesa na kailangan mangyari 5 taon mula ngayon, 10 taon mula ngayon, na kapag ka inilagay mo sa kabuuan ng puzzle, makikita mo ang larawan, ang Diyos ay mabuti. Palakpakan si Lord, ang Diyos ay mabuti. Amen. Can you say amen? Amen. So what do you do when you look like a victim? Keep in mind, you are not a victim. You may look like a victim, but you are not a victim. If you are a child of God, you are not a victim. Pero honestly, pwedeng ang feeling mo victim ka, o pwedeng magkaroon ka ng feeling na ikaw ay victim, pero the truth is you are not a victim. So what do you do? Let me propose to you 3 action points. Number 1, when you look like a victim, number 1, keep doing the right thing. Gawin mo lang yung tama. Palagi mong gawin yung tama. Yun lang. Una mong gawin. Pag feeling mo, biktima ka, di mo naiintindihan, huwag kang bumaba sa level nila at gantihan ng masama ang masama. Tumaas ka sa level at huwag mong gantihan ng masama ang masama, gantihan mo ng mabuti ang masama. Joseph did the right thing even when it looks like he was a victim of his past life. Joseph served Potiphar well. Nung siya'y makarating sa Egypt, siya po ay naging alipin. Mind you, hindi po siya alipin. Meron po silang kasambahay doon sa bahay ng tatay niya. May nagluluto ng almusal niya. May naghahanda ng damit niya. May naglalaba, may nagpaplantsa. Hindi po siya alipin. Pero nung siya'y maging alipin, he did well. Wala pong sama ng loob, wala pong bitterness. Now, let me show you the verse. Genesis chapter 39, verse 2. Genesis chapter 39, verse 2, following verses. The Lord was with Joseph, and he prospered. He lived in the house of his Egyptian master. Si Joseph, nasa foreign land, nasa Egypt, the Lord was with him. Yun ang sikreto. Kahit saan ka nandun, pagkasama mo ang Panginoon, magtatagumpay ka. Magnegosyo ka, mamasukan ka, mag-abroad ka, magprobinsya ka, mag-Manila ka, kahit saan ka pumunta. Pagkasama mo ang Panginoon, kasama mo ang tagumpay, kasama mo ang pagpapala, kasama mo ang pabor. Amen. Now, look at verse 3. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Siya'y naging alipin, pero naglingkod ng may kahusayan. Walang bitterness. Siya'y naging alipin, pero naging mahusay na alipin. The Lord was with him. Napansin ni Potiphar that the Lord was with Joseph. Nakita nung unbeliever na suma sa kanya ang Panginoon. At siya'y pinagtagumpay ng Panginoon. Verse 5. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, what happened? The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Yung pagpapala ng Diyos kay Joseph na-extend sa kanyang amo. Yung amo niya, unbeliever. Egyptian yun eh. Walang covenant yun kay Yahweh. Si Joseph, ang merong covenant kay Yahweh. Sapagkat Abraham, Isaac, and Jacob. Jacob, Joseph. Si Joseph, anak ni Jacob. Si Jacob, anak ni Isaac. Si Isaac, anak ni Abraham. Ang pangako ng Diyos pagpapala kay Abraham, Isaac, Jacob, tumuloy sa kanyang anak na si Jose.
At dahil si Jose ay namamasukan doon sa Ehipto, trabahante po siya doon sa bahay ni Potiphar, ang bahay ni Potiphar ay pinagpala ng Panginoon. Kaya napakahalaga to partner with those people whom God has blessed. Kaya huwag kang mag-aasawa ng unbeliever, sapagkat nakikipag-partner ka sa walang pagpapala. Doon ka makipag-partner sa may pagpapala. Kung may pagpapala, tuloy-tuloy ang pagpapala. Kung nasa iyo ang pagpapala, kahit saan ka pumunta, tuloy-tuloy ang pagpapala. Can you say amen? Kaya mahigpit ang Biblia, huwag makikipamatok sa di ka pananampalataya. Hindi lang yun sa pag-aasawa, kahit sa business partnership. Humanap ka ng mga taong may tiwala sa Diyos, may takot sa Diyos. Not necessarily kasama mo sa church. Pwedeng sa ibang church, pero kapwa mo kapananampalataya. Parehas kayong naniniwala sa biyaya ng Diyos at sa tinapos na gawa ni Kristo. Look at the next line. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Ang pagpapala ng Diyos kay Potiphar sa bahay at sa negosyo. Umunlad ang kabuhayan ni Potiphar dahil kay Joseph. Si Joseph hindi lang nagmaigi sa pagtatrabaho. Si Joseph din ay naging maingat sa kanyang sexual integrity, lalo na sa panahon ng tukso. Nabanggit ko na po sa inyo kanina, nagkagusto yung asawa ni Potiphar kay Joseph. At yung asawa ni Potiphar ay naglandi, nagsuot ng sinulid, nagbuhos ng pabango at inaakit si Joseph. Let me show you the story. Genesis chapter 39 verse 9. No one is greater in this house than I am. Sabi ni Joseph doon sa asawa ng Potiphar. Dahil sinasabihan nga siya na siya ay sumiping sa kanya. Inaakit po siya. And remember, siya po ay isa lamang tauhan. Siya po ay isang alipin. At ang sabi po nung asawa ng Potiphar ay inaakit siya at sinasabi, "Come, sleep with me." Sabi nung asawa ng Potiphar. Ang sagot ni Joseph, "No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. Now, how then could I do such wicked thing and sin against who? God." So ang iniisip ni Joseph, hindi magkasala kay Potiphar, kundi magkasala sa Diyos. Mataas ang kanyang integrity, hindi sa tao. Kasi kung sa tao lang, magagawa natin ito ng paraan. Kung sa tao lang, maitatago natin ito. Pero hindi mo yan maitatago sa Diyos. Did you get that? Hindi mo yan maililihim sa Panginoon. Kaya sabi niya, hindi ko magagawa ito, kasalanan laban sa Diyos. Now, look at verse 10. And though she spoke to Joseph day after day. O inaraw-araw na. Nung nakaraan, linggo-linggo lang. Ito, araw-araw na. Look at the next line. He refused to go to bed with her or even be with her. Hindi lang po niya iniwasan, lumayo po siya at hindi po niya nilapitan. Alam nyo, yan ang dapat matutunan. Kung malayo ka sa tukso, malayo kang matukso. Correct? Ano ang tsansang makain ni Eva, ang bawal na bunga, kung wala siya sa ilalim ng puno? Ang tagal nyo pinag-isipan. Ano ang tsansa ni Eva makain ang bawal na bunga kung malayo siya sa puno? Walang tsansa. Kaya nga nakain ang bawal na bunga dahil siya ay nasa ilalim ng puno. May mga lugar na hindi mo dapat puntahan. May mga tao po na hindi mo na dapat pinagkakausap. May mga palabas na hindi mo dapat pinapanood. May mga musika na hindi mo dapat pinapakinggan. Lalayo ka na. Lalo na sa mga ex nyo. Oh. You have to be very
very wise. Kasi, the devil will take this opportunity to tempt you. Pag natukso ka, sira ang pag-aasawa mo. Sira ang pamilya mo. Sira ang patutuo mo. At yan ang gustong gawin ng kaaway, sirain ang buhay mo. So, lumayo. Ang ginawa ni Joseph, lumayo. Tumakbo siya. Kaya ang tema ng kanyang movie, Run, Joseph, Run. Tumakbo. At nung tumakbo siya, nahablot yung kanyang balabal, naiwan. Kaya nagkaroon ng ebidensya. Lumabas ang storya, gumawa ng kwento yung malanding asawa. Ang sabi, pinagsamantalahan siya, pinagtangkaang pagsamantalahan siya ng alipin, at narito ang ebidensya, yung kanyang balabal. Cutting the long story short, siya'y nakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Sa loob ng kulungan, naging mahusay pa rin si Joseph. Now, Genesis chapter 39 verse 20, Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in prison, what's the next line? The Lord was with him. Tandaan, kahit sa matinding pagsubok ng buhay, kasama mo pa rin ang Panginoon. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Amen? Bago siya pumasok sa kabit-kabit na siphayo ng buhay, kasama niya ang Panginoon. Nung siya'y pumasok sa siphayo ng buhay, kasama niya ang Panginoon. Nagtatrabaho siya sa bahay ni Potiphar, kasama niya ang Panginoon. Nakaiwas siya sa tukso dahil kasama niya ang Panginoon. Nakulong siya kahit sa kasalanang hindi niya ginawa, kasama niya pa rin ang Panginoon. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Sinaniniwala hawak ng Panginoon ang puso ng lahat ng tao. The king's heart is in the hand of the Lord. Kayang pakitaan ng Diyos ng kabutihan ang isang tao sa pamagitan ng mga taong pwedeng gamitin ng Diyos. Look at verse 22. So the warden put Joseph in charge of all those held in prison, and he was made responsible for all that was done there. Naging mayor. Naging mayor si Joseph sa kulungan. Kaya sa isang munisipyo, dalawa ang mayor. Isang nasa labas, isang nasa loob. Yung nasa labas, mayor. Yung nasa loob, mayor. Naging mayor po itong si Joseph sa loob ng kulungan. Look at verse 23. The warden paid no attention to anything under Joseph's care. Why? Because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Ang ganda! Nandun siya sa labas ng kulungan, the Lord was with him, and the Lord made him to succeed in everything that he do. Nung nandun na siya sa loob ng kulungan, same thing happened. The Lord was with him and gave him success in whatever he did. Can you say amen? So what do you do when you look like a victim? Keep doing the right thing. Gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung tama. Number 2, forgive those who hurt you. Forgive those who hurt you. Patawarin mo ang mga nakasakit sa iyo. Admittedly, this is not an easy thing to do. Hindi madali ang magpatawad. Lalo na kung sariwa pa yung sugat na nilikha ng mga taong nakasakit sa iyo. That is why you need the grace of God. Kasi kung sa iyong sarili lang, baka hindi mo magawa. Pero kung nasa iyong biyaya ng Diyos, magagawa mong magpatawad. Because a victim mentality, hindi ko yan mapapatawad. A grace mentality, I can forgive that because the Lord has also forgiven me. Now, Genesis chapter 50, verse 16 to 20. So they sent word to Joseph saying, your father left this instruction before he died. Sinabi ng mga magkakapatid kay Joseph. Verse 17, this is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you
us so badly. Now, please forgive the sins of the servants of God, of your father. So, nagpadrino si Jacob. Nagbilin siya sa kanyang mga kapatid na sabihin kay Joseph, bago siya namatay, patawarin mo ang iyong mga kapatid. Now, verse 18. His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said. Verse number 19. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? Now, look at verse 21. So then, don't be afraid. Twice niyang mention. Verse 19, don't be afraid. Sapagkat nanginginig na sila sa takot. Si Joseph ay nasa posisyon na. Kung gaganti si Joseph, nasa better position siya para gumanti. Panahon na, payback time. Binenta ninyo ko, pinagtangkaan nyo kong patayin, sinaktan ninyo ko. Nagtitimpi lang ako ng buhay pa ang tatay natin. Ngayon patay na si tatay, patay kayo. Puno lang sa loob. Dapat ka nang kalusin. So iniisip nila, naku, patay tayo. Wala nang mag-neutralize, wala na si tatay. Okay pa, no nandun si Jacob, okay pa, nandun si tatay. Patay na si tatay. Kaya sinabi nila, ang sinabi ni tatay, bago namatay, sabi ni tatay, patawarin mo ang iyong mga kapatid sa mga ginawa nilang kawalang hiyaan sa iyo. Sa lahat ng masakit na bagay na ginawa nila, patawarin mo ang iyong mga kapatid. Patawarin mo ang mga lingkod ng Diyos. Ang sabi po ni Jacob. Sabi ni Joseph, don't be afraid. Verse 19. Verse 21, so don't be afraid. I will provide for you and your children. And look at the next line. He reassured them and spoke kindly to them. Hindi minura, hindi pinagsisigawan, hindi dinuro, hindi pinagwikaan, spoke kindly to them. Pinatawad po ba ni Joseph? I believe so. Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. What's the next line? Forgive as the Lord forgave you. Magpatawad. Ang Greek word po ng forgive ay charizomai. Charizomai. Ang root word po, charis, meaning gift, or grace, or favor. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi premyo. Hindi yung gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, tsaka kita patatawarin. Pag nagbago ka na, tsaka kita patatawarin. Hindi na ho yun grace. Hindi na ho yun gift of forgiveness. Yun po'y reward. Pinremyuhan mo siya ng patawad dahil nagawa niya yung mga gagawin niya. Ang tunay na pagpapatawad ay regalo. Charizomai. Charis. Regalo. Kapag pinagdusa ka, bago ka patawarin, hindi ho charizomai. Tawag doon, siomai. Ang tunay na pagpapatawad, iginagawad sa hindi karapat-dapat. Sabi ni Jesus, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mas tumpak sa ganitong linya, Ama, pinatawad mo na sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen! 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 Forgive them, for they do not know what they do. Forgive as the Lord forgave. Forgive, present tense. Forgave, past tense. In the original Greek, aorist tense. Once forgiven, always forgiven. Number one, what do you do when you look like a victim? Keep doing the right thing. Number two, forgive those who hurt you. Finally, I'll close with this. Look at the bright side of life. Look at the bright side of life. There is always a dark side and there is always a bright side. It is how you see it. You can always look at life as half empty or half full. Ikaw na ang titingin. Ikaw ang bahala. Pag negative ka,
lahat tingin mo negative. Pag positive ka, lahat tingin mo positive. Pagka ikaw ay victim mentality, ang tingin mo, biktima ka. Pero kung grace mentality, ang tingin mo kahit ano mangyari, kaya ito ng biyaya ng Diyos. Now, look at Genesis chapter 50 verse 20. Sabi po ni Joseph sa kanyang mga kapatid, "You intended to harm me, but God intended it for good." That is the bright side. Intended it for good. And what is that good? To accomplish what is now being done. And what is that? The saving of many lives. Nakita ni Joseph, mas mahalaga yung maraming buhay kaysa sa siphayo ng kanyang buhay. Isa lang ako. Mas marami ang nakinabang ng mga siphayo at habdi ng buhay ko. You have to see the bright side. God intended it for good. Why? Because God is good. Lahat ng mabuting bagay nagmumula sa ating Panginoon. You are not a victim simply because God is in control. When He allows it to happen, He has a divine purpose. Hindi ka biktima ng kahit na sino. Sabihin mo, kaya nangyari ito dahil dun sa mga nangyari. Dahil dun sa ginawa ng pastor. Dahil dun sa ginawa ng bishop. Dahil dun sa ginawa ng isang tao. Hindi po. Hindi po totoo yun. Totoo yun kung anak ka ng demonyo. Sapagkat ikaw ay biktima ng demonyong mundo. Pero hindi ka naman anak ng demonyo. Anak ka ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng maging biktima ng demonyo o maging biktima ng mundo. Why? Because you are a child of God. At meron siyang purpose. Kung ba't niya pinapayagan, meron siyang layunin at ang kanyang layunin ay mainam. Di man natin maintindihan, laging mainam. Tandaan, if the brothers had not sold Joseph, he would not have arrived in Egypt. Tama? Kung hindi siya binenta ng kanyang mga kapatid, hindi siya mapunta sa Egypt. Correct? So he would not have worked with Potiphar, nor would he have met Potiphar's wife. Kung hindi siya napunta sa Egypt, hindi siya makapagtrabaho kay Potiphar, at hindi niya mamimit yung malanding asawa ni Potiphar. And without Mrs. Potiphar, Joseph would not be imprisoned and would never discover that he could interpret dreams and have met the butler. Kung hindi naman po siya napagbintangan sa kasalanang hindi naman niya ginawa, di siya makulong. Kung di siya makulong, hindi niya ma-meet yung pong butler. At hindi niya ma-discover, kaya ko palang mag-interpret ng dream. At kung hindi niya na-meet ang butler, wala siyang opportunity ma-connect kay Pharaoh. Sapagkat nung magkaroon ng panaginip ang Pharaoh at hindi maipaliwanag ng kahit na sino, naalala ni Butler na meron siyang nakasamang nakulong, ang pangalan ay Joseph. Now, sino naniniwala may tamang panahon sa lahat ng bagay? Shout amen! Amen! So pag iniisip natin, ba't hindi agad, ba't hindi agad, ba't hindi agad? Sapagkat God works in His perfect timing. Everything, kontrolado ng Diyos. God makes everything beautiful when? In its time. Ba't hindi agad nakalabas si Joseph? Pray tell me, hindi pa handa ang entablado para kay Joseph. Kailangan hintayin ang panaginip ng Paraon para maalala ng butler, merong nakakapag-interpret ng dream. Pinatawag po si Joseph, cutting the long story short, na ipaliwanag po niya ang panaginip ng Paraon. Siya po ay na-promote from being a prisoner, becoming the prime minister of Egypt. At nagkaroon siya ng kapangyarihan. Binigyan niya ng wisdom na magtabi ng maraming pagkain sa panahon ng 7 taong kasaganaan dahil darating ang 7 taong taggutom at mayroong sapat na imbak ng pagkain.
At doon sa lupain ng Kanaan ay nagkaroon ng tagutom. Ang kanyang angkan, ang kanyang ama, ang kanyang mga ina, ang kanyang mga kapatid ay nandun sa lupain ng Kanaan. Kailangan pumunta ng Ehipto at bumili ng trigo. Nagpanagpo ang kanilang mga landas sapagkat iginuhit ng Diyos ang plano para iligtas ang kanyang bayan mula sa tiyak na kamatayan at nakamamatay na gutom. Sinong naniniwala may plano ang Diyos? Pinlano ito ng Diyos. Kaya ang sabi ni Joseph, tinangka niyo kong saktan. You intended to harm me, but God intended it for good. Nakita ni Joseph yung bright side. Nakita niya yung bright side. What is the bright side of life? The saving of many lives. Can you say amen? Admittedly, you may not understand it at first. Parang natutokso ka na magkaroon ng victim mentality. Refuse that. Tanggihan mo. You are not a victim. You're a child of God. God is in control. May plano ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ikaw ay tinanggihan ng isang tao, huwag sumama ang iyong loob, sapagkat kung di ka tinanggihan ng taong yan, di ka mapupunta sa taong ito. Did you get that? Hindi ka tinanggap sa trabahong ito, huwag sumama ang iyong loob, sapagkat kung natanggap ka sa trabahong yan, na mismo ang plano ng Diyos. Mga kapatid, may magandang plano ang Diyos. Maganda ang kanyang plano. Gustong-gusto ko po sanang tumira sa Canada. Dalhin ang aking pamilya sa Canada sapagkat may kapatid ako sa Canada. Nag-apply po ako ng visa para sa Canada. Nung umaga, na-deny ako. Pagdating ng hapon, nag-apply uli ako. Na-deny uli ako. Kasi hindi ko alam, kailangan pala 6 months bago mag-apply uli. Akala ko 6 hours lang. So isang araw, 2 denial. Masamang-masama ang loob ko. Masamang-masama ang loob ko. Pero alam niyo mga kapatid, kung nangyari po yon, hindi nangyari ito. Kung nangyari po na natira kami sa Canada, hindi po nagpanagpo ang ating mga landas. Hindi ko nakita ang magagandang tao na ito. Hallelujah! 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 Amen! Wala pong The Lord's Community. Walang EMI Community. Wala pong broadcast na ito. Kung nagganap yung kagustuhan ko, mga kapatid, wala po ito. Kaya minsan may mga kagustuhan tayo, pero hindi pinapahintulutan ng Diyos dahil mas maganda ang plano ng Diyos. Mas maganda ang kagustuhan ng Diyos. Shout amen. Amen. So wag magtampo, wag masiraan ng loob. Sapagkat kung di mo maintindihan, laging maganda ang plano ng Diyos. You may look like a victim of a wrong publicity, abusive and even biased media, or malicious gossip. Baka isipin mo, biktima ka ni Marites. No, you're not. Vindication will surely come in God's perfect time. Psalms 135 verse 14, for the Lord will vindicate His people and have compassion on His servants. Laging maganda ang plano ng Diyos. Magpasakop tayo sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maganda ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Ikaw na nanonood sa broadcast na ito, maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka biktima ng kahit na sino. Walang Poncio Pilato na pwedeng magbiktima sa iyo. Makapangyarihan ng Diyos na nasa panig mo. Can you say amen? Psalms 84 verse 5 and 6, my last verse. Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage, meaning journey. Look at verse 6. As they pass through the valley of Baca. The valley of Baca, from the Hebrew word Baca, meaning weeping. The valley of weeping. They make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. The word pools from the Hebrew word beraka, meaning blessing. God will cover it with blessing. On one condition, you have to pass through. Never stay in the valley of weeping.
You may weep, and weeping may last through the night. But you have to move on because joy comes in the morning. Huwag mo nang iyakan ang mga natapos na bahagi ng iyong buhay. Huwag mo nang iyakan ang natapon na gatas. May kasabihan, do not cry over a spilled milk. Tapos na yan. Mag-move on ka na. Pick up the pieces and move on. You only pass through the valley of weeping. And God will cover that valley with blessing. Let me show you from NLT. This is powerful. Very powerful. Look at the NLT. Beautifully worded. What joy for those whose strength comes from the Lord, who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem. Oh, I like verse 6. When they walk through the valley of weeping. They never stay there. They never park there. They only walk through. Ibig sabihin ng walk through, dadaanan lang. Okay lang yan. Dumaan ka sa mga iyakan. Sino hindi naiyak? Sino hindi nabigo? Sino hindi nasaktan? Lahat tayo dumadaan po dyan. Lahat tayo. The valley of weeping. Look at the verse. When they walk through, when they pass through the valley of weeping, it will become what? A place of refreshing springs. What else? The autumn rains will cover it with beraka, blessings. Pag nalampasan mo na ang lambak ng pag-iyak, tatakpan ito ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Kaya wala nang iyakan, puro kasiyahan at pagpapala at pabor ng ating Panginoon. Amen. One condition, you have to pass through. Never park there. Never stay there. Never sleep there. Keep on walking, keep on walking, keep on walking, keep on walking. Tuloy-tuloy lang. Magsimba ka, maglingkod ka, magbigay ka, magpatuloy ka, magbasa ka ng Bible, manalangin ka, huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang. At mapapansin mo, sa tuloy-tuloy mong paglalakbay, ang dilim ay nasa likod na, nasa liwanag ka na ng ating Panginoon. Amen! 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 Let's see them again. What do you do when you look like a victim? Keep in mind, you're not a victim. But when you look like a victim, 3 action points. Let's read them out loud. Number 1. Keep doing the right thing. Number 2. Forgive those who hurt you. Number 3. Look at the bright side of life. The big idea is grace is greater than life's darkness. Gaano man kadilim ang kahapon, laging dakila ang biyaya ng Diyos. What is the big idea? Darkness may last through the night, but light comes in the morning. The big idea is grace is greater than life's darkness. Before we close this broadcast, we do not want to miss the opportunity to give you the opportunity to receive Jesus today and be saved. That is the beginning of light. Umpisa ng liwanag dahil sa Jesus ang liwanag. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas mo ang iyong 2 kamay, sumunod ka sa panalangin ito. Sa lahat po na narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga bisita sa isang panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Manalangin tayo malakas at sabay-sabay. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap.
Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabing Amen. Palakpakan si Lord. Tayo po'y dumako sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements, mga kabiyaya, and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Ito ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumumpot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ni kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay inyong pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay inyong pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Minsan pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Grace is greater than life's darkness. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with a message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.